Maayong adlaw sa tanan nga mga subscribers sa ato ang YouTube channel nga Dear Papa Juice Stories and Katabi with Ate Gems. Karong adlaw, atong paminawon ang laing na pud nga istorya nga pinadala sa ato ang letter sender ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og daghan mong pagtulunan ang atong mga istorya dinhi sa ato ang YouTube channel. Ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Daghan kaayong salamat. Mayong adlaw sa ato ang mga YouTube subscribers. Ug sa wala pa ka-subscribe, subscribe na mo. Just click also the notification button para ma-notify mo kung doon tayo bagong istorya. Kini ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Magadalit ninyo og istorya nga puno sa inspirasyon, sa gugma o kinabuhi. Ug karong adlaw, atong istoryaan ang kinabuhi ni Gabe. Nga naguluhan, kutob na lang sa damgo. Dear Papa Joe, hello diya kanimo og hello pod sa tanang mga followers nimo sa Dear Papa Joe YouTube channel. Mayong adlaw kanatong tanan. Itago lang ko sa angga nga Gabe. Avid listener ko sa imong mga programa sa radyo ug labi na gyud sa imong YouTube channel. While working, maminaw ko nimo sa laptop ug malingaw kayo ko. Makawa sa duka, makawa sa problema o kung maminaw ka, dali ra kayo mudagan ang oras, Papa Joe. I was born and raised in Mindanao, diya dool sa Siargao Island, ang amua. Pero karon ni ako sa Cebu para manimpad. Ang akong trabaho usa ko ka front desk officer sa usa ka hotel diri sa Cebu City. Niyadtong gamay pa ko dito sa Mindanao, makahinumdum pa ko sa among kalisod. Wala may permanenteng Pinoy-anan kay sige may balhin-balhin og puyo. Kaming unom ka man nagigsuon, daladalaon sa mga ginikanan. Dili masagyudalim ang magbuhi og dakong pamilya. Sigig balhin og puyanan ang akong papa ug mama. Hangtod nga nangipon na lang gyud mi sa ako ang lolo ug lola. Sa mga unom ka man nagigsuon, ako ang ikatulo. Ug kakusab ang pinakapaboritong anak kay maayo man kumuparayg sa akong mga ginikanan. Labi na ug doon ako'y pangayoon. Bisan katong gamay pa ko, wag yung ko kasuway anang disiplina. Di yung ko mabunalan, bisan pa og makasaman. Bisan pa gani kung bata pa. Pero tungod sa akong kaparaygon, og in fairness, may pagkabuutan masag gamay, mga pinangga ko sa akong parents. Tungod nini, mo'y akong pirming madungog sa akong mga igsuon na ako nga pabor-pabor lagi ko no nga akong mga ginikanan. Dunay pinalabi. Ako lang ang pirmi pinangga. Unfair daw. Mao'y pirmi nilang isulti diri kanako, pero mao yun siguro ni ang normal sa mga manag-igsuon na agyud ang suya-suya. Pero niadto raman sabto nga mga bata pa mi og dito pa ko nagpuyo sa Mindanao kauban nila. Ang trabaho sa akong mama usa ka public teacher sa National High School sa Amua, samtang akong papa mananagat sa isla sa Siargao. Palahubog kayo ang akong papa. Dunay time nga nighumani og panagat, di siya mo diretsog uli sa mua og moadto siya sa imnanan. Unya magubog-hubog og taman. Inigabot niya sa mua, di na gani kasaka sa balay kay muligid lang sa yuta. Usahay adto mosud sa ad sa baboy ug adto motapad og higda sa among mga binuhing baboy. Pero bisan og palahubog ang akong papa, responsable man siya. Kay bisan ginagmay, doon na siya iyahang panagat, so mauto nga makahatag siya kwarta. Diri kanako ngayang pinanggang anak, Papa Joe. Bisan pag ingon ani ang among papa, pero malinaw ang among pagpuyo. Kay butan man kayo ang akong mama. Sige og ampo. Sige luhod sa mong altar nga kumpleto sa mga santos. Tanang santos siguro gisangpit na sa kuinahan. Devoted kay nga akong mama sa simbahan nga halos kada adlaw tuwa sa simbahan nagasimba. Lahi pasab na ang pagsigi niya og luhod sa among altar sa among balay. Walay problema ni ana, mas nindot gani nga Diyos nun ang akong mama. Ana ka problema lang kay kung kapos mi sa kwarta, labi nagsihubog si papa o niya wami extra income. Yes, tinuod mga maestra o ang maestra ang akong mama, ambot pila ang iyang makubra kada sweldo
nga tanang klase sa loan iya manggisudlan. Unsaon nga dako man kay mig gasto, nag-eskwela mi niadto ang ako maguwang lalaki sa Cebu. College siya sa kurso nga nautical. Unya nga akong usa ka maguwang ni kuha pod og vocational nga kurso. Dayon, ako, Papa Joe, kay katuluman ko sa mga nagigsuon. Dili kay ko gwapa pero lakas lang kuno kog sex appeal. Sexy nga chubby. Tamsi ang ilang tawag nako. Ako mga mata, mapungay nga kanabang matawag nilag tantalizing eyes. Mao gyud nay ako mga physical assets nga ikapanghambog sa akong kagalingon. Ang akong panit, light cream, o kanang giingon nila nga fair skin. Dako sa kog sampot o di pun mabintahaan ang ako ang breast part. In short, attractive naman sab ko sa ako ang pamayhon. Dili ko taas, 5'3" ra ang akong height pero nang ambisyon jud ko nga mahimong usa ka sikat nga hotelier. Damgo na ko nga makabaton og coffee shop o restaurant. Walay dautan sa mga andoy, Papa Joe. Mas maayo nga mga ambisyon para doon na kay plano sa imong kinabuhi o naargyunan nimo kung saan nimo pagkabot ang imong damgo. Human sa kong high school graduation ni ari ko og Cebu para muskwela og college. Nikuha kog kurso nga related sa kong ambisyon in life. Nga mao ang hotel and restaurant management. Daga kay ko gusto nga mitabo sa kong kinabuhi. Pangandoy nako nga sa dili pa ko maka-business og restaurant or coffee shop, musakay ko og cruise ships para makakontribute ko og more learnings and knowledge sa ako ang field of endeavors. Gusto ko nga makaadto og laing lugar. I want to travel across the globe, Papa Joe. Ingon niya na kahayag ang ako panglantaw sa akong ugma. But before that, mag-agi pa usa ko sa mga basics. Imposible naman pud kaayo nga modrit sa kong abot sa taas nga wa pa manggani ko katikang sa unang ang-ang sa hagdan. But sa akong gikaingon na, libre ang mangandoy. As I said, dili shortcut ang pagkabot sa imong damgo. Usa sa factors mao nga magsugod ka sa unang tikang para sa bright future. Pero ang kinabuhi dili mo nagsalida sa sini. Dili siya mura pag fairy tale nga dunay mabot ug mutabang sa imong kalisod nga usa ka fairy godmother. Dini ko naka-experience og kalisod. Nagrent lang day ko og boarding house. Kauban na ako sa room ang akong cousin nga si Nang Marisa nga nag-eskwela pud sa ka university dinhi sa Sugbo sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Sciences. Laisyo, di ba, Papa Joe? Pero kung move on nato na siya, maestra ang iyang kurso. Still, a noble profession. Actually, upat mi sa among room, si Queenie o Belia, nga pareho nga nag-eskwela po og college pero kada weekend, muli sila silang probinsya. Mong kami na lang duha ni Nang Marisa ang mahabilin sa room. Og diha ko samukan kaayo niya kay magsisya pasud og mga laki sa mong room. Usa ka gabiin niya to niuli si Nang Marisa sa mong boarding house. Pagsud niya sa mong kwarto, nakabalugyog ko nga nakainom siya ug basa pagyud kayo ang sinina. Kung wa ko masayop, gikan ni nag-swimming mo nga basa kayo. Nanghinanaw lang gyud ko sa gwapong lalaki nga kauban ni Nang Marisa. Hubog na kay ni ug wa na gani kalibutan dihang gipahigda siya sa lalaki sa kama. Unya gihubuan ug nasigang ako mga mata. Abi na kog unsay iyang buhaton. Gusto nun tan ako musyagit ug musumbong sa mong landlady nga naar sa silong kay bawal man ang magpasuod og lalaki sa among room. Pero human og hubo niya sa sinina ni Nang Marisa, iyaram sang gitrapuhan og towel ang lawas niya. Unya gilisan og ugang nga sinina. Human ilisan niya si Nang Marisa, nihigda siya sa tapad niini. Nagsige og lili nila. Waram sa sila gibuhat. Nagtapad na gyud sila og higda. Na-curious ko sa lalaki kung si kinsa ang mong gwapo nga lalaki. Chinito nga murag opa ang beauty sa mong lalaki, Papa Joe. Nabasahan na ako ang iyang school ID nga ang iyang name kay si Jorlan. Kagwapo ni Jorlan. Sa akong pangunahuna lang to, Papa Joe. Nakabantay siguro ang lalaki nga gasigi ko panduki-duki kay kalitman nga niigham og ningon nga, "Sorry miss ha, ako lang naghihatod sa Marisa kay hubog kayo og basa pa gyud." Sige na mo siya suka. Ni-smile ko og nitubag niya nga, "Okay ra, salamat niya sa paghatod nimo kanang Marisa ha. Igagaw din mi anak niya. Pareho mi nga taga Mindanao. By the way, ikaw ang uyab niya?" Pangutan ko pa. Nasyak ang lalaki og ningon nga, "Ha? Dili
wa may relasyon. Best friend lang mi ni Marisa. Og di sa pwede nga magkakami kay di mi talo. Same yung heartbeat. You know na, same yung feelings. Actually, doon ako'y karelasyon pero dili si Marisa, uy. Si Brian, nga classmate rasab nako. Di ba og yun ang yung tingog Papa Joe pag-prove siguro niya nga binabae siya. Mao di ay nga confident ra kaayo sinang Marisa nga magpahubo og magpailis niya sa sinina og nitapad pagyud niya og higda. Kay mahuyang man di ay si Jorlan. Mga ingon ato nga sitwasyon ang buhaton ni nang Marisa. Samukan ko kay feeling nako wa na ko'y privacy. Pero di man sa ko pwede nga mareklamo niya kay dako pud baya siya og tabang nako. Pirmi kong malibre og sudan niya. Pait na magud kaayo nga akong kahimtang niya to. Kay lisod man kaayo. Kay doon naman pug ko duha ka laing manghod nga mag-college na sam. Third year college na ko niya to nisamot na kadako ang akong gustuan kay mag-internship na ko. Daghan na kay gamutan aside sa mga new sets of uniforms sa school ug uban pa. Naglibog na ko unsaon pagbayad na ako sa tuition fee. Kinahanglan nagyud ko mangitag pamaagi. Di na ko dapat magsalig lang sa kong parents kana kung gusto ko nga makagraduate. Wa ako nagpahibaw sa kong inahan ug amahan nga nang-apply kong trabaho. Nadawat raman pug ko isip usa ka call center agent. Sa gabi ang akong duty ug muskwela ko sa adlaw. Grabe ang akong sakripisyo makahuman lang. Di ba mao man ni ang dapat buhaton? Dili sayon ang kinabuhi, labi na og di mo dato. Dapat mangita kag pamaagi. Kapoy kayo kung lawas, duka kayo, lami kay katug pero di pwede nga mo-absent ko sa school. Moto nga mura kog zombie Papa Joe. Ini kabuntag, haggard kay nga kung naw nga muskwela. Wa ko'y right nga magtapol-tapol kay pobre mi. Nisamot pa ang kaguol dihang nahibawan ako nga nasakit dahil si Papa. Ang iyang sakit, kay atay o kidney stones. Niresulta na ang iyang pagkapalahubog. Pero bisag unsa pa'y may tabo laban lang sa life. Wa na may extra income kay di nakapanagat si Papa. Si Mama ang nagbuhi na mo tanan pero gamay na lang pud baya ang iyang sweldo tungod lagi sa mga loans. Ang akong income pud sa akong pagka-call center agent igo ra gyud nako. So sakit kaayo sa kong part nga di ko makatabang sa akong pamilya. Kada adlaw luya kayo kung lawas nga murag wa na ko'y energy nga muskwela pero padayon lang gihapon ko. Hangtod nga usa ka buntag niya to sa among classroom kalit ko nga nalipong og ni-blurred ang akong pananaw. Naluya ang akong tibok lawas og luspad na kay ko ni adto. Og feeling nako anemic nako. Wa na ko'y dugo tungod sa kakuwang og tug punan pa sa tumang ka-stress sa akong pamilya. Nakahukom lang ko nga muuli na lang sa boarding house para makapahuway bisan og kadyut lang. Naningkamot yun ko og lakaw nga makaabot sa mua bisan og hanap kaayo nga akong pananaw. Pero wag yun ko nakaabot sa mua Papa Joe. Sa tunga-tunga pa lang sa kong paglakaw, nalupog og sunod niya to, wa na ko nakabaw sa mga panghitabo. Kaya nakuyapan naman ko. Pagkamat ko na kong buot, diha na ko sa hospital. Gibukan ako kung mga mata og ang una na ko nakitaan, mao ang naong sa gwapo nga lalaki. Pagkagwapo naman lang gyud, murag opa nga lalaki Papa Joe. Taason pud og height, puti, ug ang nakapasamot sa iyang kagwapo mao ang iyang pagka-gentleman. Samtang nagsiyog tan-aw sa lalaki na bantayan na kung doon na kini da nga stethoscope. Unya naka-uniform pud di ay og puti. Dito pa na ako na-realize nga doktor di ay siguro to sa hospital. Abi na ko ugmaw na to siya ang nitabang nako dihang nakuyapan ko. Dayon gidala ko sa hospital. Gentleman kay siya og nadugay, nagkainlabay dayon minduha. Ingon na niya na kataas ang akong imagination Papa Joe. Pero nibuka ang lips sa doktor og ni tingog og nakanayon nga, "Miss, kumusta ang imong gipamati?" Padung ko duty din sa hospital nga akong itrabuhan diyang nakadungog og syagit sa usa ka babae nga nangay panabang. Doon na daw nakuyapan. Moto nga, dali ko nga niduol og nakita ka nga nakuyapan. Wanay panimuot. So gidala na natin ka dili sa hospital. Matud pa sa lalaki Papa Joe. Wa na ko makatubag. Wa ko makareact dayon. So di siya random nga doktor. Nga na-assign lang dito. Siya gyud ay ang nitabang nako. Dihang nakuyapan ko sa daan. Diyos ko, na-conscious ko o pinakalit. Murag ni abti ko og kalit ug naulian ko sa kong kaluya. Katupo ko naka-feel og sama ni adto. Wa ko'y idea nga vitamins D ay ang makakita gwapong lalaki. Super ka-neat o clean kayo ang maong doktor. Nibagay kayo niya ang iyang puti nga uniform. Dok,
thank you kaayo sa pag-save ni mo nako ha. Hinay o conscious ko pa nga sulti niya pero nikatawa ang doktor. Dili pa ko doktor miss, nurse lang ko diri. Tubag pa niya. Oh, nurse day ka dok. Di joke lang day Papa Joe. Nurse na day siya Papa Joe. Pero bisan pa og nurse lang siya, wag yapon makuhai ang iyang aura nga grabe ug nahimong epekto sa akong pagkatao. Ako di ay ang imong nurse at your service. Just call me Nathaniel. Nathaniel Salcedo. Matod pa niya nako. Wan ako makatubag pa niya. Labi na dihang gikuhaan ko niya og vital signs, blood pressure ug uban pa. Gikulbaan yung kayo ko niya tungtungura Papa Joe. Di tungod kay na hospital ko kundi tungod sa gwapong nurse nga si Nathaniel. Human niya ito nigawa siya para mag-round sa laing patients. Gikilig kayo ko ug ako din gitawagan sinang Marisa para paibawon nako sa nitabo nako. Pero di man siya makaunong nako og taman kay busy siya sa iyang studies kay nga graduating man siya sa iyang kurso. Okay lang nga maginusara ko kay naaman si Nathaniel. Human sa duka adlaw nga pagka-admit nako Papa Joe which gamay ra kayo ang nabayran kay public hospital raman unya naras ako sa ward. So okay ra, way problema sa kwarta. Ang ako na problemahan kay magkalagyo namin ni Nathaniel. Di na ako siya makita everyday. Hay, kung pwede palang mo extend nga magpa-admit. Kung pwede palang unta, di naman yun ko magpa-discharge. Wag ko mag-expect nga gikauban ko si Nathaniel pagka lakaw na ko hangtod sa akong paggawas. Mulakaw na unta ko pero gigunita niya ang akong kamot. Lumoy pagyud kaayo ang iyang pad Papa Joe. Na-conscious na sab ko kay mas lumoy pa ang iyang pamanit kay kanako. Gabriel Ann, sa di pa ka mulakaw, pwede ba may bawaan kung sa imong nickname? Pangutanap niya nako. Sure. Just call me Gabe. Taas na kayo ang Gabriel Ann, uy. Tubag ko pa dungan sa pag-smile. Sige, Miss Gabe, amping sa pag-uli. Matod pa ni Nathaniel nga niyatong higayunan, nibuhi na sa kong kamot kay doon na siya gitunol nga papel nako. Ayaw lang ng miss, uy. Mauwa man punta ana. Gabe na lang good. Taga Mindanao day ko og diri ko sa Cebu nag-study og college. Once again, magpasalamat kay ko nimo Sir Nathaniel ha sa pagtabang nimo nako. Thank you good kaayo. Matod ko pa, pero siya na po din katawa. Nganong sir man, uy, mag-sir ka nako. Nathaniel lang. And hopefully, dili kini ang last na itong panagkita. Kanang papel nga akong gihatag nimo, nadiha nakasuwat ang akong phone number. Nakasakay na ko og jeep paingon sa akong boarding house Papa Joe pero murag gyapon ko og nagdamgo. Walay question nga na love at first sight ko ni Nathaniel pero siguro kutob na siya sa damgo. Sa iyang pamorma, ako nilang gyudkaha ang iyang puniton. If I know natoy uyab, masakitan lang gyapon ko og magdahom ko sa wala. Murag ko nangandoy nga nagmata Papa Joe. Dili na ko gustong masakitan pa pag-usap. After kang Marlon nga akong uyab pag high school ni promise ko sa akong kagulingon nga di na ko mag-uyab-uyab pa. Labi na og di pa ko successful sa akong kinabuhi. Si Marlon mao akong unang uyab nga Maginoo pero medyo bastos. Mahilig magpa-fall sa mga babae. Maayo kay mambulatik, sobra kaatikon. Nga human ko niya napasugot, na in love ug human niya nakuha ang tanan. Diri kanako dito pa nako nahibaw nga dili seryoso sa iyang feelings diri kanako. Lahi na sab siya og babae nga nauyab og gibiyaan ko nga luhaan. Yes, ingon ana ka saklap ang unang experience nako sa gugma. Nga di na ko gusto nga mahinumduman pa. Human niya to ni promise ko nga di na ko mainlove pa pag-usap. Mo focus ko sa akong studies o sa ako ang damgo sa kinabuhi. Pero promises are made to be broken, good Papa Joe. Si Nathaniel ang hisgutan. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga kung mo-enter ko og usab sa Kingdom of Love kang Nathaniel na lang. Pero igo ra gyapon ko sa pagpangandoy Papa Joe kay sukad niya to wa nami nagkita pag-usab ni Nathaniel. Blessings in disguise ra pud siguro to tungod kay wa na ko o wa na nakadisturbo na ako sa akong pagtuon. At last, finally, nakagraduate yun ko sa akong kurso. Nadawag na ko dahil kang mama sa Mindanao para ibalita nila sa akong kalampusan. Nalipay kay akong mga ginikanan ug proud kay sila. Nga bisan sa naglisod na kayo namong kinabuhi, nakahuman mi kaming duhagyon nila ka mga anak. Ni-graduate po din akong maguwang og nautical ug kaming duha maoy among damgo nga musakay og barko. I mean mo work sa barko Papa Joe.
Og tuod man, wa na ko naglangay og ni-apply kog trabaho og nadawat ko isip receptionist sa usa ka hotel dinhi sa Cebu. Lipay kay ko kay nakabot na gyud nako ang akong pangandoy. Nakagraduate na ko og nakatrabaho sa usa ka hotel. Pero ambot ba og unsay meaning sa pagkabot sa imong damgo? Kanus akaha ka makaingon nga yes, successful nako. Gidi malas man po dinuong ko Papa Joe kay abi nimo unang sweldo nako sa akong gitrabuhan, wa gyud mapusli kay gisnatch tanan diyang nisakay ko og jeep. Pero laban lang gihapon para sa kinabukasan. Pagsuway lang tanan, nag-enjoy man pud ko sa akong work. Labi na sa akong mga kauban nga malingaw kayo nako. Labi na si Ma'am Margaret nga sosyalan kayo, well off ang ilahang dating. Well off sila o kagikan o mga politicians o both niyang mga parents na sa probinsya. Si Ma'am Margaret ang magsigig invite nako nga mukuyog niya kada Sabado para mag nightlife. Kuyog ta gave para mawala mo stress, matud pa niya nako. Stress jud bitaw kay ko permi, matud ko pa Papa Joe. Unsaon nga abi nako kung makagraduate nako o makatrabaho, daghan ako kwarta. Sus kada kong bakak. Wa gyapon ko'y kwarta. Kuwang ra kayo ibayad sa boarding house ug soban pa na akong gasto plus magpadapa ko nilang mama ug papa sa Mindanao. Mao to nga nikuyo ko kang Ma'am Margaret ug nisakay ko siyang kotse padung ko numi ug sa kasikat nga bar. Ug didto sa bar porti gyud na akong lipaya kay porting inom namo. Sayaw ug party-party. Nag-enjoy kay ko sa unlimited nga tagay kauban namo si Ma'am Margaret ug among laing office mates nga sila si Trexie ug si Megan. Namong upat, ako ra ang wife partner. Busy kay silang mga uyab samtang ako nag-inusara pero enjoy lang gyapon ko. Usahay ma-feel nimo nga tig picture lang ka o pakapin lang ka kay wala lagi partner. Wa ko makibaw og asa nako o asa ko mga kauban kuyog silang mga uyab. Ako lang nahabilin sa lamesa diyang dunay ni duol nako nga lalaki. Gwapo kay mong lalaki pero dili opa ang beauty. Kay moreno man siya. Taas kay height, macho og lawas nga muraba og PBA player. Shall we dance? Matod pa sa lalaki dungan siya ang paghit-hit sa iyahang babe. Usa ka tanaw pa nako niya medyo sosyal nga pagkalalaki. So magpasosyal-sosyal lang pug ko, di ba? Sure. But before that, I wanna know your name first. Nag-English sab ko niya to. Kay English speaking man na lalaki. Slang pa kayo. Sure. Just call me Larry. Larry Montemayor. Actually, I'm here for a short vacay with my parents. I live in the States, by the way. Tubag pa sa laisyo nga lalaki, Papa Joe. Gitunol na ko niya akong kamot para makik-shake hands dungan sa pagpagpailan na ko niya. I'm Gabe from Talamban. Tubag ko pa, dungan pag-smile na ko niya pero deep inside, Diyos ko Lord, ginervyos ko to the highest level. Kinsa dili nervyoson nga gawa siya pagka-laisyo perti pag ganyang gwapuha o niya stateside pag yun di ay. Wagi ko makapugong sa kong kagalingon o nakatanaw sa iyang tibok lawas from head to foot. Macho kayo ug napay mga muscles nga nag-ugdo-ugdo. Og dihang naabot ang akong mga mata sa ubos nga bahin sus purtim pagabugduha Papa Joe. Ni smile si Larry ug ningon nga, "So, can we dance now?" Nitubag po ko nga, "Sure." Gigunita ni Larry akong hawak para alalayan ko paglikaw paingon sa dance floor. Nangurog ko dihang natapion ang iyang pad sa kong hawak. Labi na dihang diha nami sa dance floor og nanayaw na. Sisig tanaw sa kong dughan. Nagsuot magug ko og atong blouse nga kita kayo ang cleavage. Kay kinilaging mag-bar hopping ka, dapat magpa-sexy ka. Unya maubaya gyud ang akong asset, ang akong boobs. So feeling nako nadani si Larry sa akong asset. Larry, is this okay with your girlfriend? What if she will see us dancing together? Pangutana ko pa niya samtang padayon mi og sayaw. Seriously, Gabe, I don't have a girlfriend. I'm single. Tubag pa niya. What? Really? Pariyo data. Single pa sab ko and it's been a long time since I don't have a man in my life. My last boyfriend was during my high school days. Inglisa na yun ang show ni ato Papa Joe. Kay lagi, gikan baya siya og Amerika. So, di sa ko magpapildi oy. Magpa-char-char sa ko, magpa-cute-cute sa ko Papa Joe. Wa madugay, naabot sila si Ma'am Margaret o giingnan ko nga manguli na mi. So napugos ko og uli, bisan pa unta o gusto pa ko nga mukuyog mi ni Larry. Pero okay naman sab, nagbinayluay mi og cellphone number. Og before mi nagkabuwag niya itong gabiyo na, gi-search ni Larry ang akong name sa Facebook og iya kong gi-add.
Nakauli na ako sa boarding house niya to. Ug una na akong gibuhat, mao ang pag-accept niya to kang Larry. Friends na mi sa Facebook, Papa Joe. Sunod nga mga adlaw, nag-like na siya sa akong mga pictures ug mag-like pug ko sa mga post. Ug mo-chat pud siya nako unya kalit lang nga nakuratan ko sa akong nabasa sa iyang private message nako. Nanguyab siya nako. Di ko makatuo nga sa iyang kagwapo ako ang iyang gipanguyaban. Naka-feel man po ko nga seryoso siya siyang gibuhat nga pagpanguyab nako. Mao nga wa na ko magpakipot pa ug gisugot dayon nako si Larry ug official na mi. Usa ka adlaw niya nagisundo ko ni Larry sa hotel nga ako ang gitrabahoan dayon gipasakay ko niya siyang auto. Asa dita Larry, pangutana pa nako. Pero nikidat siya nako og nitubag nga we're going to my condo. Gidala ko ni Larry siyang condominium unit nga nimutang sa ka luxury beach dinhi sa syudad. Nag-snacks mi og taco sa ilang snack bar o niya nituto ko niya kay di pagyapon ko makatuo nga kami. Larry, are you sure that you really love me? Pangutana pa nako niya. Pero gitubag lang ko niya sa kiss sa akong lips. Grabe siya makadaog sunggab sa akong ngabil, Papa Joe. Lupig pa'y bulldog nga gikaon ang priskong karne. Kuwang na lang nga kitkiton og lamyon niya nga akong dila. Giapil pa pagtun hangtod akong laway. Nasyak yun ko siyang karubo ug matod ko pa sa akong unahuna nga ingon ato siguro mo dagrubo ang mga foreigner. Bisan og di siya American pero dito man siya gadako sa Amerika. Gikan dito sa sala, gialsa ko niya paingon siyang room ug mao na lay ako nabantayan nga pag-abot namo sa room, wa na ko'y sapot bisag usa. Gikugos ko niya hangtod sa bathroom ug dito nag-shower ming duha ug mao to. Dito gyud nahitabo ang unang panagbugno sa bulldog ug sa zebra. Puwerte nga makadag romansa ni Larry, Papa Joe. Kanabang makapangurog ka ba nga mapangita gyud ka? Mao na akong gibati human niadto. Mingaw na ko permi kang Larry. Bisan pag-igor siyang manawag na ako sa phone kanang na ako sa work o di ba na ako sa boarding house, mag-imagine din ko niya. Sa iyang gipangbuhat na ako kada makadungog ko sa iyang tingog. Nahigam jud ko, Papa Joe. Mao to nga kuhaon ko ni Larry og dadon siyang kondo. Wa mi lang gibuhat mao ra gyud ang akong bugno sa bulldog og zebra. Malipay kay ko og excited permi kung kuhaon ko niya. Grabe na gyud ang akong ka-in love niya og kahigam tungod sa mong gibuhat nga murag drugs na si Larry para nako. Grabe, maka-addict. Mga 5 ka buwan ang among relasyon og 5 ka buwan na sab ang among kumbati sa romansa. Usa ka adlaw niya na nabantayan nako nga wa na ko tunghai sa akong monthly period. Niresulta na kaha ang among gibuhat. Mabdus na ka ako. Mao ni ang mga pangutanan nako sa akong kaugalingon. Well, kung buntis man gani ko, okay lang. Anak na mo ni Larry ang bata og love kay nako siya. Gusto mo sa ko nga makigminyo niya para makauban nako siya. Night and day, kanang maako na gyud siya completely. Pero, gikulbaan sab ko. Wala pa ba kalibutan ng akong mga parents nga doon na ako'y uyab? What if mukalit lang unya kung balita nila nga buntis ko? Usa pa, ako na balakan kay wapog ko gipailaila ni Larry sa iyang parents nga mga American citizen. Kalit nga nito nga sa kong lipatakan, malipay ka ha si Larry nga doon na may anak? What if di niya ang kuno ng akong gisabak? Daghan ang akong mga kabalaka. Daghan ko mga pangutana para mahuman ang tanan ng pregnancy test ko o dito ako nakitaan ang resulta. Mabdos gyud ko. Ako din gisultian si Larry. Larry, buntis ko sa atong anak. Magkaanak na ta. Matod pa nako niya. What? Really? That's good. Ang pingin ng bata nga imong gisabak, Gabe. Tubag pa niya. Madungog na ako siyang tingog nga happy man sad siya sa balita nako. Mao nga nalipay ko. This is it. Kami na gyud kay doon na nami anak. Wa na gyud ko makapugong nga maako na gyud si Larry. Happy kay ko, Papa Joe. Nag-expect ko nga anytime inon ko niya nga pabalhinon ko niya siyang kondo para magtipon nami. O di ba kaha, anytime magpropose siya og kasal nako. Pero opposite ang nahitabo. Sunod nga mga adlaw, sukad na hibaw-an niya nga mabdus ko murag iyan akong gilikayan. Halos din siya magpakita nako. Ako na ang magsigig contact niya sa Facebook. Sigog message niya kung asa na siya, kung unsa nahitabo. Pero nitubag siya nga busy lang daw siya kay mobalikay na siya sa States. That's it. Mao lang yun na. Mobalikay na siya og Amerika.
Mangwa na siya time nako. Di ba dapat unta? Nato siya time nga makikita siya nako pirmi kay buntis biya ko sa among anak. Wa siya gisulti nga plano namo or plano niya sa bata. Basta quiet lang kaayo siya o wa na gyud makikita pa nako Papa Joe. Usa kahapon niya to gibisita ko niya sa hotel nga ako ang gitrabahoan og kadto pa mi nagkaistorya og tarong. Gabe, please take care of yourself and please take care of our future child also. Always remember that I love you so much but I can't stay here in Cebu for any longer. I need to return to the US immediately. Seryoso pa niya sulti na ako. Wa pa gani ko makatubag niya pero niring ang iyahang cellphone. Dunay nanawag niya sa video call siyang FB. Babae ang nanawag nga ni-appear sa screen pero gi-cancel ni Larry ang call ug wa niya tubaga. Dito ni samot kadako ang akong kulba. 5 months pa lang mi nga nakailan ni Larry. Wa ko makailan niya labi na siyang background pero gisalig na ko niya ang tanan. Tanan-tanan ang akong pagkatao. Gitugyan ako ang akong kasing-kasing ug kalag sa pagtuo nga labog ko niya. Pero labag yun kahaka ko ni Larry or puros lang lawas nung kalipay lang katong na-feel niya diri para nako. So, wala pa siya nilakaw ni promise siya nga mga mahan gid siya sa among anak ug mao lang sabto ang akong konsuelo. Nituo ra pug ko ug naglaom nga balikan pa. Pero nakalarga na si Larry balik sa Amerika padayon nga nanglabay ang mga buwan ug dako na akong tiyan ug mga nakay na pero wa na mo contact si Larry nako. Ako mao magsige og message niya Papa Joe. Hi Larry, how are you? You know what? I'm due this month. I will give birth to our baby boy. Take care and I love you. Mao ni ang akong message pero igo lang siya mutubag nga I'll send financial help. Mao ra gyud na. No more sweet promises, no explanations, no everything. Hinuon nalipay lang sab ko kay gitinuod man niya nga gisulti nga magpada siya og kwarta. Nag-send siya na kong money nga dako na kaayong tabang sa akong pagpanganak. May nalanggani kay wa pa ko papawaa sa akong trabahoan bisag dako na ang akong tiyan. Wa ko nila putbola. Ang niunong na ko niya to mao ang sinang Marisa, ang akong cousin. Giubanan ko niya pirmi sa mong boarding house para kung magbati ko anytime dunay makatabang nako. Nakapaybaw na sab ko nilang mama ug papa sa Mindanao. Aware na sila. Akong pamilya sa naitabo na ako ug ilaram sa kong gidawat. Pila ra may istorya Papa Joe nakapanganak jud ko sa ka healthy baby boy. Cute kayo ug puting liwata kang Larry. Carbon copy gid kayo siyang amahan. Gipicturean dayon nako ang among baby ug gisend nako kang Larry pero nitubag siya nga mo support lang ko sa bata Gabe pero di ko makapakasal nimo tungod kay doon na ako fiancé diri sa Amerika. Simple, ana lang. Sakit kayo nga akong nadungog. Murag bumba nga nibuto sa akong dunggan. Giprangkahan gyud ko niya nga kasluno na diay siya so sa Charis nga taga Davao pero tuwa sa Amerika. Half American, half Pinoy diay si Charis ug kaslo na daw sila sa Chicago, Illinois. Igon lang ko sa paghilak. Laham kay nako si Larry, seryoso kay ko niya. Gitugyan nako tanang pagsalig pero ang kang Larry dua-dua lang. Natinta lang siya sa dua-dua, sa bulldog ug sa zebra. Sakit kayo pero kinahanglan nga mag-move on ko kay doon na ako'y anak o doon na po ko'y life, doon na po ko'y pangandoy bisan pagpalpak ang tanan Papa Joe. Ang nakayo lang kay bisan ugwa na ka-name sa birth certificate si Larry sa amahan, isip amahan sa among anak pero nag-support siya financially. Until now, natulo na katuig ang akong anak. Nga tuwa sa Mindanao karon. Mas maayo man gud nga doon makabantay ug maayo niya. Kay ako, sige magkog trabaho. Regular na po day ko sa kong trabaho karon ug okay na sab ang dagan sa kong life. Dili pero may magpadala si Larry pero okay na lang at least naapanagsa. Doon ako'y madaganan og pangayo sa panahon nga emergency mohatag man pud siya. Usahay makapamadlandong ko sa naitabo nako. Kadaghan sa kong damgo nga gi-enumerate pa nako so nang bahin sa kong istorya. Huwag yun natuman Papa Joe. Di ba pangarap nako nga mag-abroad, pangarap nako nga mosakay og cruise ship, pangarap nako nga mo-travel around the world, pangarap nako nga magtukod og coffee shop and restaurant pero huwag yun natuman Papa Joe. Hinoon, dunay usa ka nikalit og tunga sa akong kinabuhi. Si Enrique, nga usa ka engineer ug akong karelasyon karon. Pinangga ko niya og dawat niya ang akong anak. Dawat niya ang akong past. I hope nga siya na gyud ang gihatag sa Ginoo para nako. Mahadlok na ko nga makaingon na sa unya ko nga igo na sa damgutanan. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi. Doon na lang ko'y message kan Larry nga tuwa sa Amerika karon. Larry, wa ko'y laing wish para nimo.
Mao ra gyud ang inyong kalipay sa imong asawa nga si Cherise. Good luck ninyong duha and keep safe. Don't worry, kang Christian nga atong anak. Okay lang siya, ug pinangga na mo siya. Daghang salamat kayo, ug dinhi lang kutob, imo magtatampo, Gabe. Sa akong mga followers din sa YouTube, nakaibaw na gyud mo nga di ko manambag dinhi kay gikaingon ko na. Dili tambag-tambag ang content dinhi sa akong YouTube channel. Pero day mga exemptions, labi na gyud og kung concern ko sa akong mga masugid nga tagasunod sa akong programa. Sama kang Dave. Gabe, I know nga wa pa ka maka-move on totally kang Larry. Nganugod sa tanang tao, diha pa ka niya nag-message. Nganong wa man lang ka mag-message sa imong karelasyon karon. It's because doon na pa kay love kang Larry. Di pa ka makalimot niya. Nag-wish pa ka og happiness nila siyang asawa pero wa ka nag-wish sa inyo ang happiness ni Enrique nga imong karelasyon karon. If I were you, pag-move on completely. Dawata nga di na gyud pwede nga magkakamo ni Larry. Focus ka sa imong anak ug kang Enrique. Ug bahin pod sa imong damgo nga wa pa matuman, ayaw give up dayon. Kabata pa nimo, nagtuyok pa ang ligid. Wa pa ka masayod nga basin ugma pohon. O sunod nga mga adlaw makabaton kag katumanan ang imong mga damgo o ambisyon sa kinabuhi. Remember, samtang buhi pa may pag-asa. And one more thing, hinaot pa nga sa previous nimo nga mga relasyon makat-on na ka nga dili musalig dayon. Wa ko magsulti nimo nga way klaro na si Enrique, pero mas mayo nga kung unsa toy mga palpak nimo sa mga pasalig sa mga lalaki, dili na nimo matilawan pa sa imuhang karelasyon karon. Daghang salamat kini si Papa Joe nga nagaingon, no one can keep you down except yourself. Sa gustong magpadala silang kaagi, pwede niyong ipadala sa akong email address nga papajoesuperb@gmail.com or pwede na po isend sa akong Facebook, Papa Joe Cebu. Thank you ug hantod na sad sunod nga istorya sa kinabuhi ug gugma.